Yes, Ma'am Miriam. If you will notice, I started with the slogan, Diyos ang una, Kristohano ng serbisyo ang bunga. In other words, we will bring to local governance and atong tinutubuhan nga the best formula para maging maupay itong provincial business. A lot of things to be done. Damo ito na angay pag liwaton itong probinsya. Itsahan ito ang deliver itong basic services. Public knowledge that damo itong mga istihanon nga nagdidiman himpatas nga serbisyo. Butsignon para ira ang serbisyo nga diri pinulitika. And that's what we can bring to the province of Eastern. When now I'm still the mayor of Kinapondan, from 2016 up to now, my way of taking care of my constituents is fairness and with a real heart, like your heart. Diri ko kinukulawan kung ano ang ira linyada politika, hinon ira binuligan ang elections. Kay itakon pagtuo ko na nalingkod na, nga tanan na nga tao ang ipagserbisyuhan. Diri na pagpipilion, diri na kinukulawan ang previous hinanabo during an elections. So, usay ito nga aton pagdadaton, though it's so simple, but I do believe it has a great impact nga dito mga tao. Like for example, kung di ka magpipili, hindi mo lang mga tao, kung itong tao nga naabing servisyo, diri mo ka grupo, ka politika, diri kung maka-experience siya, makuri nga pag-access in services. Like, for example, in paggamit na lang mga ambulances o ibang mga equipment itong gobyerno, diri pagkulawan ito na political alignment. Kung ditagan in bully, kung ano ito mahibubuli itong gobyerno, municipal o provincial. That's what I did as a mayor of Kinatondan. So simple, but sarin ko pa, ang impact ng tao dako. That's the reason why in 2019, wala ito na naging kakontra ng elections. Because ito nga, simple lang ang servisyo, pero pakairing kadadakuan. Pagsulod ko as mayor, wala akliwat pananggalan mga nakadang ang mga GO and previous administration. Traditionally and politically, kung nag-iibat administration, iiwas itong mga empleyado ang dating administration. Pero ako waray. The reason simple. Kaya ano panananggalon nila, kay mga empleyado na nila LGU, maupay madatira servisyo. So kung maupay, stay. Pero kung baga diri maupay, kinakaistorya. And that's what I did. So, ito lang nga duha nga butang, nakahatag na yung kalipay para mulupyuhan Kinapondan. This is what I will do kung ako na lumingkod as governor. Itong provincial season. Okay, before we... Isa rin panira, bisan waray namon kwarta, bisan waray kang kwarta, bisan waray mo ipanhatag amon. Mabulit kami kay gusto namon ipagbago. So, makikita naton ang talaga ira real framework for real change para ito din sa business. And I think this is the best weapon that I have now. I pray that this... So first, it is a challenge. Kaya bangin hiram maliso kung takan hirahin dagkong ang kwarta. But of course, it is the responsibility of the committee, no? To monitor nga diri ito mahinabo nga vote buying, okay, which is practically disallowed. Thank you. Nahingaranan ni Mayor ang vote buying. Diocese of Barangay, parang guidance to the voters kung ano yung dapat tingnan sa isang kandidato. I just want to get your reaction dun sa statement. How can the operators be made accountable and be responsible in doing the mining operations in Humunon and Maluto? Thank you. Last na.
Eastern Samar at Mayor bali nadalagan kaya na ang gobernador as an independent. So, wala ni mo Vice Governor o sugan man mga board members. May dako ba po? Ito na akong pakiyana. Kinahanglanon kung pananglit ikaw na gobernador, kinahanglanon pagin enter into contract iton nga tanan nga mga proyekto o programa iton aton na probinsya, kinahanglanon ang majority iton sangguniang panlalawigan. So nakikita nato ang kaluyulan may ada kompleto. So ba may ada bakit hindi problema nga matatabo kay maaro kay rahin na authority into contract na resolution pero dili man imo kalyado. Thank you, Sir Bong. Let me answer your question by sharing what I did for Kinapunta. When I ran as mayor in 2016, I don't have a vice mayor. And ang akong mga kandidato or councilors, upat lang. Ano upat? Usalan din na okay. So, obviously, the elected vice mayor is not mine, it's not with me, and the 7 elected councilors. So after elections, gitawag ko yung balay ang istorya. Sari ko ay ira nga nakon na bisan ko mag-iriba kita ng grupo, diri na kita dapat mag-iriba kaya tapos naman ang eleksyon. Usa na lang itatong grupo, ang grupo na lang kinapundan sa rin ko ay ira. Yan, klaro maliwat during the campaign, na aton ginyayakan, pagpakaupay ng bungtong kinapundan. Sarin ko nga nakon, amo yan na itong panahon, ay pakita naton, i-realize naton na naton mga ginyayakan ng campaign. So pagburubli kita, pagpakaupay bungtong kinapundan, kay ako nga ni nakon, judge ako, nag-resign lang as judge. Para i-offer ko ang kalugaringon pag mayor ng bungtong kinapundan. Hingkad ako nga gambol, kay di nga ni katungay taksweldo at mayor and naksweldo as judge. Igin sakripisyo ko na akong kalugaringon para ang bungtong kinapundan. So di dahito na siniring hiranga, mayor ko na ano mo mga plano, mabulig, masuportahan. So sa ito, paglingkod namon July 1, 2016, nga daya na, we are united and we are one. Yan kinita niyo kung kinapunta. Dako ang giniban compared sa mga previous na mga administrations. So kung mahinabo man ito yan actually diri ako independent kay may partido ako, Alliance for Barangay Concerns, ang partido. Only I don't have a complete slate, no? I don't have board members, pero may ada po tactical alliance with Vice Governor Yel Caminforting, hindi yung mga board members. So, hopefully, kung ako ma-elect, Vice Gov Yel Caminforting ma-elect, I don't see difficulty in conversing with the provincial lalawigan na panglalawigan, no? I can navigate with them, I can talk to them, and of course, I assume that they also looking for the betterment of the province of Eastern Samar. Okay. Okay, thank you, Mayor. Anin sa pangapakyanan ko na. Inin mahitag ko ditong recent yan ang issue Eastern Samar ang pag-loan ang sangguniang the province of Eastern Samar authorizing the provincial governor para makapag-loan more or less 1 billion plus para ang hospital nga na mga farm to market road. Ano po ito na imo istalhin nga pag-loan? Actually, waray po ako knowledge kiningalong. Kay attender ko itong Provincial Development Council meetings. Waray ito ma-discuss sa amon. Yan ang laki dahil baruhan Marites nga a few days ago nakakita ako nila social media provincial ordinance related itong alon. So di pa natin kabisado kung anong detalye itong loan. And of course, I am hoping matagal kita makakuha kita yung exacto nga dito para ma-inform natin yung public. As I said, ako nga mayor,
At talagsang ako na-absent in meeting kanang province. Yan ala ako baga na-absent na yan ang panahon. Pero last year, previous years, di ako mag-mayor, pwede makita at attendance nga siguro usang nga mayor nga diri para absent in mga provincial meeting. Labi na itong Provincial Development Council. Okay, ini usa na nagpakyahay. Siguro itong mga Eastern istihanon naghuhulak itong imo stand. You have mentioned a while ago about the tactical alliances with other political parties. Klarado na, Vice Governor Il Camipurti, adahay mo, din itakong pakya na mayor. Nga itong congressman, duduha nga congressman ito ni Sir Sama, hinubay itong aton pinakaharani nga kasing-kasing para itong mga Eastern Samarinyo makapag-desisyon kay siring pa nagbabak yan itong congressman itong gobernador para pagpakaupay ito na probinsya ito ng Sinirangan Samar. Hai mo kasing-kasing harani. Hinubay ito nga duduha. Bong, talagang pinahirapan. Ang hirap yung tanong, Bong. Of course, Kongfi and Mayor Shen, they are good. They are both my good friends. You know? Although I'm a mayor of Kinapundan, but I'm living at Giwan. My family is in Giwan. And of course, si Kongfi, yun ang congressman natin since 2019. At marami na rin siyang naitulong. No? Ngayon, wala po tayong congressman o congresswoman. No? Kasi si Mayor Shen, yung kapartido niya ay si RB, no? Badoni. Si Kongfi, wala pa siyang gobernador. Sa kanyang team. May vice group siya, si vice group kami 14 board members, pero walang governor. Actually, I am praying and hoping na ako yung ilagay niya as governor niya. In the coming days, so sana yun nga ang mangyari. Kasi mahirap din na ako yung mag-isa lang. Pero syempre, sanay po tayo sa mag-isa, hindi po tayo masyado nahihirapan. At based yan sa aking experience, sa aking pupunta sa mga lugar, mas maganda na ako ay mag-isa lang kasi I can go to the other side and I can go also to the other side. So walang masyadong handa. Thank you. So, Okay, thank you po. thank you, Bong. And before, adesita ko maliha. May nabaroon ko ditikan sir kung you are pro-mining, sir. And the biggest problem, pro-anti. Oh, anti, not pro. So sa'yo ka. Responsible mining. One of the biggest problem is Pumonhon Island. Talagang kalat na yan sa buong mundo. Pinuntahan na nga ni Jessica Soho. Nakakahiya yung itsura ng Pumonhon Island. Sa sinong pumunta kami doon, ang ganda pa ng Pumonhon Islands. Pero takot na yung mga tao doon nung pumunta kami doon. Kasi patuloy na nagmimina. So kapag ikaw ang nakalal na mayor, governor ng Samar, Eastern Samar, mangyari ko ba, sir? Magawan mo ito ng paraan? Masolusyon? Sabi ko noon at kanina lang, the office of the governor has the authority to stop the mining. I will stop it. But if it has no authority, then I will talk to the appropriate government agency, the GD. How can we solve the apparently mining operation of Mangan, which for me really violative of rules and laws. I do understand also that bago sila nag-operate, may permit sila na binigay ng national government. Siguro makikiusap din tayo sa national government
na kung maaari ihinto yung mina. Anyway, nasa batas naman na yung mga islang katulad dyan, hindi naman pwede dapat talaga paminahan. Yung kung hindi ako nagkakamali, yung Mining Act of 1995. At saka yung yung NIPAS law. Bawal minahin yung mga tinatawag na landscape and seascape areas. For me, Humunon and Manikani are considered as seascape areas. Humunon can also be considered as an area which has national and historical significance, which is also bawal doon sa mining law, minahin. Why historical? Because it is where Ferdinand Magellan, in fact, it is being celebrated every year. Doon sa, sabi ko, sa NIPAS, landscape and seascape ay hindi pwede. Doon naman sa Mining Act, explicit din yung provision na yung areas covered by NIPAS ay hindi pwede pag binahon. So, I will talk to the national government if it is possible to stop, and most probably the difficulty how we can rehabilitate Humunon and Manikani, considering the manner of mining is parang binubungkal eh. Yes, sir. Gravity. Malalim na. So, that's the big challenge if ever I'll be given a chance to lead the province. But definitely we will do something concrete. As I said, kung may authority yung government to stop, I will stop the mining at the meantime, and we'll check, talk with the national government agencies concerned how we can rehabilitate and improve the operations in Humunon, Manikani. It will continue to be allowed by the national government. I am not totally against mining. I said I go for mining if it is responsible and it will not jeopardize the environment and the rights of the local communities. So yun na. Yung mga tao kasi doon, sir, na nakausap namin nung pumunta kami sa Humunon Islands, I think matagal na yun nung pumunta kami doon. Sabi nila, marami na kasi mga nangangampanya ng mga gustong makaupo sa pwesto. Lagi silang pinangangakuan, lagi silang sinasabihan na ipatitigil natin to, ayusin natin to. Ang tanong ko sa iyo, Judge, Mayor, ano bang apelyido mo sa iyo? Asabias. So, kaya mo bang gawin? As I said, kung may authority yung government to stop, I will stop it. Of course, hindi ko pa nabasa yung powers and functions of the governor under sa local government code. Siguro kung ako na nakaupo, babasahin ko na yan. Pero anong mensahe mo sa mga taga Humunon Islands? The reality is that marami rin na nakikinabang sa mina. No? Marami rin yung apektado kasi yung kanilang mga farming ay nawala na. Yung yung Humunon, marami yung kalamansi galing sa Humunon. Ngayon ay parang paunti na dahil doon sa mina. So malaki po yung talaga yung challenge, yung challenge sa kung ako ay umupo ng gobyerno, no? Pero ito po yung ating sasabihin, hindi po tayo will not be silent. We'll do concrete steps to stop the mining, and make the operators do their legal obligations to rehabilitate the areas. And I will also talk to the national government. Maybe the national government is not given the exact data information about Humunon and Manikani. Thank you so much, sir. Okay, so isa pang tanong na. Saglit na. Si Ma'am Attorney? Been there, yung ang pinaka-widespread of poverty in Eastern Visayas.
I don't know kung ano yung basa mo, what's really causing this massive poverty in Eastern Samar, and how do you plan to address it? Napipicture ko sa mukha mo. Talaga yung problema. Poverty sa Eastern Samar. Kaya nga, ino-offer ko yung aking sarili. Kung papayagan, bibigyan natin ng solusyon. You know, it's only a matter of doing the right priorities para sa Eastern Samar. Sa agriculture, tingnan natin, yung Eastern Samar is agriculture province. Magsasaka, mag-isda. Pero tingnan natin yung support ng provincial government. Pwede nyo tingnan kung ano yung support. Yung ating naririnig, fertilizer, once a year. O mayroong mga municipalities twice. Yun lang yung ating naririnig. Siguro kung may dapat marinig din natin. Hindi lang fertilizer yung dapat itulong. Una, ang lalawak ng rice fields ng Dolores, Oras, Canabe, yung ibang municipalities. Pero problema sa irrigation. So, dapat bigyan ng malaking pundo yung agriculture. Hindi lang yung mga paggawa ng kalsada. No? While, of course, they are necessary, pero dapat itong sector ng agriculture, dapat malaki din yung pundo kung gusto natin burahin yung poverty sa Eastern Samar. Maliit lang yung allocation para sa agriculture. Marami doon sa kalsada, covered court, yun. Wala nga isang factory sa Eastern Samar. Kahit oil mill, wala. Siguro kung tatayo yan ng provincial government at kaya naman itayo, sa tingin ko malaki yung ibabago ng living standard ng istihan. Bawat. Wala nga processing plant. Ang dami ng isla ng Eastern Samar, Burungan, Ginwan, Dolores, pero walang processing plant. Pagawa naman lang ng sardinas. Nakaka-generate ng employment, income. Walang ice plant. Walang ice plant. Meron bago lang sa Giwan. Pero from I think from Samar, yung may-ari. Hindi from Eastern Samar. Ito sana yung mga priorities na pwede paglagyan ng malaking pulo ng provincial government. Mangingisda natin. Yung Fisher Fox, yung huli niya, binibili ng middleman, binibili ng mura. Tapos ibibenta ng middleman sa market, mataas na. Mahal. Oo. Hindi na-improve kasi yung bilis sa mangingisda, mababa. At tamang-tama na doon sa expense nila, yung operating expense. Pero may iniisip tayo, pwede yung provincial government direct na bumili ng kanilang huli. At provincial government na yung magbibinta ng kanilang huli. Mas mataas yung binta ng bili ng provincial government. Pwede natin bilhin. Kung yung middleman bili sa kanila 120, pwede natin bilhin 150, 170. So, malaki yun na madadagdag doon sa kanilang income. Ito sana yung mga priority projects ng provincial government, pero hindi. Iba. Although mayroon scholarship, maganda naman yan. Pero kung ako ang nandyan, mas aayusin pa natin ng maayos. Kasi sa ngayon, naririnig natin, piliin rin din yung scholarship. Kung sino re-recommend ng kanilang municipal coordinators, yun lang yung nakaka-avail. Pag tayo nandyan, lahat na dapat may sasama natin. Kasama na yung senior high. At saka dadagdagan pa natin yung kanilang yung financial assistance. Okay. So, thank you, Mayor. And siguro, we are ready to hear kung ano ang estado ng ating peace and order, sir. Siguro. Hiton aton co-candidate since siya in tata and endorse hiton aton maanam kita. Anit aton lamang. Ngan ano iton aton po pwede maiparayaw hiton province hiton Eastern Samar. Itaton advantage is our track record in terms of governance. Term mayor, a judge for 10 years.
7 years as public attorney. So, 27 years in government service. Another advantage is that sincere po tayo sa serbisyo. Sa aking pag-mayor po almost 9 years, wala po tayong tinatawag na may pinili sa serbisyo. Patas po yung ating serbisyo. At saka hindi po pinulitika. Kaya kung minsan ako'y nakakarinig na ako ay politician, I am not a politician, I am a public servant. At wala po tayong personal interest dyan sa ating pagtakbo as governor. As shown in my almost 9 years, wala po tayong personal interest dyan. Hindi po tayo yumaman. Hindi po tayo nagpayaman. Hindi po tayo nagbuhay-buhay dyan. So, servisyo lang po ang atin. So, yun po yung ating advantage. No? Aside from experience, of course, being older than my opponent is also a little advantage. Yung ating yung pangalawa, ano ang ating aton may paparayaw ka ipaparayaw? Kaya iton istihana. Siguro you are asking about the programs and platforms. Na-mention ko na kanina about yung tamang suporta sa agriculture sector. Kasi dyan naglulungga yung kahirapan eh. Kung titingnan yung Eastern Samar, yung may hirap ay yung mga farmers at saka yung mga fisher po. Dahil kulang po yung support sa kanila. Sa mga teachers, hindi naman mahirap yung mga teachers. Kulang lang yung kanilang support. So, bibigyan natin ng tamang allocation, yung pondo sa agriculture, livelihood, bigyan din natin sila. Yung ating nag-iisip na direct na support sa kanila. Sa mga farmers, tatayo po tayo ng oil mill para sa Eastern Samar. Kasi marami yung copras doon. Linalabas lang. Yung, kung hindi ako nagkakamali, yung presyo ngayon ng mantika, yung isang lapad ay 55, 50, so ganyan. Siguro kung may oil mill yung Eastern Samar, bababa yan. Sigurado ako. Makaka-generate pa ng employment, ma-income pa yung province, yung municipality, at saka yung barangay. At sa tingin ko, kaya rin magtayo ng provincial government ng processing plant para sa mga isda. Paggawa ng sardinas, ang dami ng isda ng Eastern Samar. Dinadala lang dito sa Leyte, Cebu, Manila, Jinsan. Doon na namin i-process siguro. No? Ito yung mga kulang. Sa turismo, ang dami yung beautiful tourist sites sa Eastern Samar, pero kulang din yung support. Yung ating napapansin, yung more on allocation itong provincial government, more sa mga kalsada. Hindi naman natin sinasabi na hindi mahalaga, mahalaga din yun. Pero kung yun lang yung focus mo for almost 21 years, iba yun. Hindi ka talaga makakaahon dyan sa kahirapan. Thank you and good luck. Mabalik ako Dominic. Ma'am, makukonsider ba natin iton vote buying, iton paghatag ng ayuda? May dako nakita nga sa nga post. Siyempre, yung ating pagpapasalamat sa Eastern Visayas, sa Media Without Borders, lalo na kay Ma'am Mariam Bisacada. Thank you for giving me the opportunity to maybe to be exposed and to publicize our purposes para ito ang probinsya ng Eastern Samar. And of course, we are praying, hoping that the elections will be fair, clean, and honest. Thank you. Of course, our